Remember the Sabbath day to keep it holy. Parents should have a thorough understanding with their family that the sacred hours of the Sabbath are to be spent to God's glory. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, lalo na sa ating mga kapatiran sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Sa umaga pong ito ay atin pong bulay-bulayin ang banal na salita ng Panginoon, lalong-lalo na po sa pag-aaral natin tungkol sa atin pong pangingilin sa araw na ito. So, mga kapatid, mag-pray muna tayo bago tayo magpatuloy. Mapagpagal ang Ama, nasa katastasan ka ng mga langit, sa umaga pong ito, amin pong ipaabot ang mga pagpasalamat at amin pong pinapasalamatan ang mga biyaya na aming natanggap. Nawa sa pag-aaral namin ito ay amin pong matutunan ang iyong kalooban, lalo na sa aming pangingilin sa araw ng Sabat. Ito po ay aming hinihiling, kasama na rin ang kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa muli mga kapatid, magandang umaga at happy Sabat po sa inyo. Atin pong pag-aaralan sa umaga pong ito, lalo na sa ating mga kapatiran, ang patungkol po sa pangingilan natin ng araw ng Sabat. Napaka-importante po na maalaala natin ang mga ibinigay na palatuntunin, mga payo ng banal na salita ng Panginoon upang mapangilin o ma-keep natin, no, ang Sabat na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Meron pong ipinapahayag na muli pong ibabalik ang ating pangingilin o pagsamba sa araw ng Sabat, mga kapatid, noong nakaraang araw. Ngunit sa mga news po, sa mga malaking news company, ay nalalaman po natin na ito po ay binawi, no? Binawi muna ng Malacanang ang desisyon na payagan ang religious at essential gathering sa mga lugar, bagamat ito'y nasa general community quarantine, mga kapatid. Kaya siguro lahat po tayo dito sa Pilipinas ngayon ay apektado po, no, sa ipinalabas na ipinapatupad ng pamahalaan. Kaya naisipan ko pong pag-aralan natin ang tungkol po sa pangingili natin sa araw pong ito, na bagamat nasa bahay lamang tayo, mga kapatid, sa pananampalataya, atin pong maluwalhati ang ating Panginoon. Meron pong nakasulat na sinasabi na upon the Sabbath, there should be a solemn dedication of the family to God. Yung pamilya po natin, kinakailangan po nating dedicate po sa Panginoon sa araw po ng Sabat, no? At sabi po sa pagpatuloy, let all unite to honor God by cheerful service upon His holy day. Ito po ay hindi nagsasabi na sa simbahan lang po natin ito magagawa, mga kapatid. Na kung nasa bahay lamang tayo at katulad sa sirkumstansya ngayon, sa panahon natin ngayon, ay hindi po natin magagawa ang sinasabi sa sulat po ng Christian Service 265, na pwede nating ilaan ang panahon, ang ating pamilya sa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. And another verse from the Holy Bible, Ephesians 5:19, mga minahal na mga kapatid, sinasabi po dito na teka muna, atin pong baguhin yung ating music. Okay. Sinasabi po dito, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs,
Ito po ang napakagandang gawin natin habang nasa tahanan lamang tayo, no? Sa araw pong ito upang magamit natin ang ating mga oras, panahon, lalo na sa araw na ito sa pagluwalhati ng Panginoon. Spiritual songs, singing, and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things, and to God and the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Ito po ay magagawa natin habang nasa bahay tayo. No? Hindi kailangan na gawin natin ito kung nasa simbahan lamang tayo. Kung hindi, pwede tayong umawit kasama ang pamilya natin, magsamba sa pamagitan ng pag-aaral at pag-awit. At ito po ay isang paraan na magagamit po natin ang araw ng Sabat sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. May sinasabi mga kapatid sa Volume 6, Testimonies Volume 6, 360, na Christ has said, "Where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them." Matthew 18 verse 20. Wherever there are as many as 2 or 3 believers, let them meet together on the Sabbath to claim Lord's promise. Huwag nating hayaan mga minamahal na mga kapatid na ang promise, no? Yung pangako ng Panginoon ay hindi natin matatanggap sa araw na ito sapagkat ang rason natin ay nasa bahay lamang tayo. Hindi po yun rason mga kapatid dahil kung meron tayong pamilya, ang sinabi dito na 2 o 3 na siyang magkasama na magluwalhati sa ating Panginoon o magsamba sa ating Panginoon, siya po ay nasa atin pong sasama po sa atin, no? Ito po ay magsilbi po sanang mag-anyaya sa atin, no? Na bagamat nasa bahay lang tayo, mga kapatid, ay patuloy ang ating mga pagsamba. Siguro naman ang Panginoon ay magbigay din ng panahon na makabalik tayo sa ating mga simbahan, no? At dagdag pa dito, Volume 6, 360, the little companies assembled to worship God on His holy day have right to claim the rich blessings of Jehovah. Itong little companies na sinasabi dito, mga minahal na mga kapatid, ay tumutukoy din sa tahanan, no? Mga gatherings na ginagawa sa tahanan. Little companies, no? Pamilya natin magsamba sa ating Panginoon during this day, during this holy day. Ang sabi at ang promise ng Panginoon, we have the right to claim the rich blessings of Jehovah upon this day. Kaya wag nating hayaan na masayang, mga kapatid, ang promise ng Panginoon sa atin. They should believe that the Lord Jesus is an honored guest in their assemblies. Sa pamilya pala natin, sa sitwasyon natin ngayon, kung magsamba tayo, meron tayong guest na siya ang ating Panginoon Hesus, no? Atin pong paniwalaan na siya ay kasama natin, mga kapatid, sa ating pagsamba, bagamat nasa bahay tayo, kasama ang ating bawat pamilya, mga minamahal ng kapatid. Kaya wag nating palampasin ang bawat araw ng Sabat na wala tayong magagawang pagpupulong, mga minahal ng mga kapatid. At sabi dito, you may know, every true worshiper who keeps holy the Sabbath should claim the promise that you may know
that I am the Lord that doth sanctify you. Yan po ang sinasabi ng Exodus 31 verse 13. Ang child guidance naman ay nagpayo din sa atin na ang araw ng Sabat, the rest of the day is precious. No? Wala pong panahon na pwede nating gamitin kung ano yung gusto natin na hindi naman sang-ayon sa kalooban ng Panginoon during this day. The Sabbath school and the meeting for worship occupy only a part of the Sabbath. Yun palang pagpunta natin sa simbahan, tayo'y sumasamba mga kapatid, it's just a part of the Sabbath. At alam ba ninyo kung ano yung pinaka-importante? Ang sabi dito, the portion remaining to the family may be made the most sacred and precious seasons of all the Sabbath hours. Kaya pasalamat tayo, no? Bagamat hindi natin nasanayan na wala tayo sa simbahan sa araw ng Sabat, mga kapatid. Pasalamat tayo dahil meron tayong pagkakataon sa ating pamilya. Meron tayong pagkakataon na makasama ang ating mga anak, kasama ng ating buong pamilya, at sinasabi dito, this is the most sacred and precious seasons of all the Sabbath hours. Kaya wag tayong manglupaypay, no? Manghina. At sabihin natin dahil wala na tayong pagsamba sa simbahan. Bagamat nasa bahay lamang tayo, magawa po o mangyari pong most sacred and precious ang panahon natin sa araw ng Sabat. Ano pong gawin natin? No, mga minahal na mga kapatid, ano pong gagawin natin? Sabi ng Patriarchs and Prophets 289, whoso offereth praise, says the Creator, glorified me. Psalms 50 verse 23. Kung mag-alay po tayo ng mga awit, sa bahay lamang tayo, huwag nating hayaan na matapos lamang ang Sabat na karamihan sa mga ginagawa natin ay para sa ating sarili, natutulog, cellphone, o ano pang ginagawa natin. Bigyan nating panahon ang pag-awit. Bigyan natin ang panahon ang pagsamba ng Panginoon. At sabi dito, kung sino man yung nagluwalhati sa akin, no? Nagbigay ng mga pagpupuri sa akin, sabi dito, He glorified me. No? All the inhabitants of heaven unite in praising God. Let us learn the song of the angels now, that we may sing it when we join their shining ranks. Let us say with the psalmist. So, ibig pong sabihin mga kapatid, bagabat nasa bahay tayo ngayon, stay at home, makapagbigay tayo ng luwalhati sa ating Panginoon. At sabi dito, while I live, will I praise the Lord. I will sing praises unto my God while I have any being. Let the people praise thee, O God. Ito po ay magagawa natin hindi lamang sa simbahan. Nasa bahay tayo sa araw na ito, kasama ang ating buong pamilya. Bigay natin ang pagpupuri sa ating mga mahal na Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. At ang sabi, where 2 or 3 are present who love and obey the commandments of God, Jesus there presides. Kasama po natin ang ating Panginoong Hesus. No? Kasama sa ating mga pagsamba, nasa bahay lamang tayo, at ang kasama natin ay ang ating Panginoon. No? 2, 3, o higit pa, mga minahal na mga kapatid. Let it be in desolate places of the earth, in the wilderness, in the city, enclosed in prison walls. Sinasabi dito, ang mga lugar ay maiisip natin na
kung tayo ay mangingilin, ay nandyan ba kaya ang Panginoon sa bahay natin? Binabanggit dito mga kapatid, kahit desolate places sa sanlibutan o sa ating lugar, wilderness, tinutukoy dito, at kahit pa sa prison walls, pwede nating makasama ang ating Panginoon. How much more sa bahay natin? Kaya wag tayong manglupaypay, no? Gawin natin ang ating ginagawa sa araw ng Sabat. Tayo ay sumisimba, nagsamba sa ating Panginoon, at ipatuloy natin, bagamat nasa bahay lamang tayo, kasama ang ating pamilya. Ang sinasabi mga kapatid ay that is the most sacred hours and precious hours of the Sabbath. Sa katapusan mga kapatid, binabanggit Signs of the Times, February 10. Ngayon dito, tell them not to neglect their religious duties. No? Bagamat binawi mga kapatid yung pwede na sana tayong magsimba sa ating mga simbahan, at ngayon nasa bahay lamang tayo, wag nating hayaan na maneglect natin ang ating mga religious duties. Patuloy pa rin ang ating pagsimba dahil alam natin na ang Panginoon ay tumatanggap ng mga pagsamba kahit sa ang lugar. No? 2 hanggang 3 o 3 hanggang ilan mga kapatid. Sabi dito, exhort the brethren to pray. We must seek if we would find. We must ask if we would receive. We must knock if we would have the door open unto us. Kaya kung kailangan natin ng tulong ng Panginoon, kailangan natin na ma-solve ang problema natin sa ngayon, huwag nating kaligtaan ang mga pagsamba at mga panalangin, mga kapatid. No? Sabi dito, kailangan nating maghanap, kailangan nating humingi, kailangan nating pumatok sa pintuan upang tayo'y mabuksan, upang tayo'y mabigyan, upang tayo'y makakita, makahanap mga kapatid. If there are only a few assembled, there are enough to claim the precious promises of God. Kaya 2 man lang tayo sa bahay, couple, or more than 2, meron tayo mga anak, pamilya, ay pwede na po na matanggap natin ang promise of God na blessings upon this holiday mga kapatid. Diba? Ang sabi dito, your steadfast principle, and there you will have the Father, the Son, and the holy angels will be present with you to behold your faith. Kasama natin ang Ama, ang Anak, holy angels, no? At titingnan po, no, yung atin pong pananampalataya kung gaano kasigasig. Your steadfast principles, and there you will have a outpouring of God's Holy Spirit. Nawa mga kapatid ay meron pong nakuha nating kahit maliit lamang na kasigasigan, lalo na sa ating pananampalataya sa araw na ito. Na huwag nating kalimutan na ang bawat oras po sa araw na ito ay sacred, precious po sa paningin ng Panginoon. Huwag nating hayaan lang magamit natin sa ating sarili. Huwag nating hayaan na malabag natin ang araw ng Sabat dahil ang dahilan natin na sa bahay lamang tayo, wala tayo sa simbahan. Hindi po yun excuse ng Panginoon. Habang nasa bahay tayo, 2, 3 o higit pa, magsamba tayo sa ating Panginoon sa araw na ito upang hindi natin siya yung mahaluwalhati natin ang Panginoon. Ito po ay aking dalangin, mga minahal na mga kapatid, nawa po ang Panginoon ay mag-bless po sa atin sa araw na ito. At good morning and happy Sabbath po sa inyong lahat.